pa rin makasunod sa maximum suggested retail price ng karneng baboy ang maraming palengke. Habang ang mga hog raiser takot magparami ng alaga dahil baka mapeste ng African swine fever. Magbabalita si Carrie Cator. Pagputok ng haring araw, umpisa na rin ang trabaho para sa mga magbababoy sa hog farm na ito sa Rosario, Batangas. Mahigpit ang biosecurity measures na ipinapatupad dito. Sa gate pa lang may disinfection agad. Kailangan ding maligo muna at mag-disinfect pa ng ilang beses bago makapasok. Kwento rin kasi sa atin ng hog raiser na si Patrick kung dati umaabot sa 15,000 ang baboy sa kanyang farm, ngayon nasa 2,000 na lang. Panahon ng ASF, especially nung outbreaks last year, maraming farms na nagbawas ng karga. Nagdadagdag ako sa farm ko, monthly nagdadagdag, pero it will take time. Nandito tayo sa isang farrowing site o paanakan ng baboy. Ang nasa loob nito, nasa 50 sows o inahing baboy. Sa ngayon, bago pa raw ang mga ito, kaya ang nailalabas lang nila 8 hanggang 10 biik. Hindi tuloy napupuno ang farrowing site. Isang taon din ang inaabot sa pagpapalaki ng market hogs. Ang kaso natitigilan ang maraming hog raisers sa takot na lalo pang malugi sa African swine fever. Sakit sa ulo rin daw nila ngayon ang mainit na panahon. Tulad ng tao, ang baboy sinisipon din. Baboy nagkakasakit din. May impact yan sa reproduction. Pag napakainit, tumataas po ang chances ng reheat, tumataas ang chances na hindi nagtutuloy ang ating mga sinumpitang mga baboy. Kaya naman hindi pa rin kumpiyansa si Patrick na gaganda na ang kanilang kita. Ang bigay nga niya sa mga biyahero, ibinaba na niya sa 230 pesos kada kilo mula 260 pesos. Pagdating sa mga palengke sa Metro Manila, umaabot na ng hanggang 370 pesos ang pahango sa karneng baboy. Mas mahal pa rin tuloy sa maximum suggested retail price ang benta ng mga retailer. Sabi ng biyahero at nagtitindang si Arlene, dapat daw sana ay bumaba pa sa 200 pesos ang presyo sa farm gate para masunod ang MSRP. Ang nilabas na SRP is sa pahango. Sa pahango yun eh. Pero kung ibibigay naman ng mga tindera, kawawa rin sila. Umaangkat lang din sila eh. Paano nila gagawin ngayon yung presyo na gano'n ang gusto ng SRP? Mismong Department of Agriculture na rin ang nagsabi 25% pa lang ang nakakapagpatupad ng MSRP. Titingnan daw nila kung saan ang nagiging problema. Giit ng DA ang ASF pa rin ang punot dulo ng hirap sa pagbangon ng mga magbababoy. Since yung virus na dyan at saka wala pa tayong, kumbaga hindi pa natin nababakunahan karamihan ng mga baboy. So patuloy na threat. They are expecting within the year makaka-recover ng malaki, substantially, yung hog industry in terms of population. Because of improved number nga dito sa pagbaba ng cases at yung epekto ng bakuna. Umaasa rin ang DA na magiging malaking tulong kung mailalabas na sa merkado ang ASF vaccine simula Abril. Ito naman yung nursery kung nasaan ang mga baboy na binabakunahan kontra African swine fever o ASF. Ang mga ito, 6 weeks old daw yan kasi ang requirement. Ang ginagawang pagtuturok sa kanila, batch by batch o kada pen. Hiling lang ng mga magbababoy, sana'y abot kaya rin daw ito, lalo para sa mga backyard hog raiser o yung hindi naman kalakihan ang mga babuyan. Para sa 1PH, Carrie Cator, News 5.